Bilang pinakamakapangyarihang devil god sa mundong ito, siya ay lubhang nasugatan at mamamatay na sa loob ng 3 araw. Hindi lamang siya kasalukuyang kinukubkob ng libu-libong eksperto mula sa Righteous Path, kundi pati na rin ang kanyang siyam na pinagkakatiwalaang disipulo na kanyang pinaghirapang linangin ay patuloy na nagbabalak na traidorin ang kanilang Panginoon at puksain ang kanilang sekta. Ang pinakamatandang disipulo, si Hai, matapos umalis sa sekta, ay nagtatag ng sekta ng impyerno, na nag-aangkin na sila ang numero 1 demonyong sekta. Ang ikalawang disipulo, si Ashandran, ay naging isang nakakatakot na demonyong uri na nagpapasindak sa mga tao sa simpleng pagbanggit ng kanyang pangalan. Madali siyang nakikipagsabuatan sa pagpatay sa pinakamaliit na provokasyon. Ang ika-6 na disipulo, si Itian, ay ang minamahal na prinsesa ng palasyo ng Inok, na iginagalang ng maraming babaeng cultivator, na kilala bilang ang diwatang Shera. Ang ika-7 disipulo, si Siwia, ay may network ng paniniktik na sumasaklaw sa buong mundo. Minsan niyang pinasiklab ang isang malaking digmaan gamit ang kanyang mga taktika ng paghahasik ng alitan, na nagdulot ng hindi mabilang na pagkamatay at pinsala. Ang ika-8 disipulo, si Zhu Honghong, ay nakamit ang titulo ng masamang hari sa loob lamang ng ilang taon matapos umalis sa bundok. Ang ika-9 na disipulo, si Ciu Honor, ay ang pinakahuling sumali sa sekta at nagpapanatili pa rin ng ilang konsensya. Dahan-daang iminulat ni Luho ang kanyang mga mata at lumitaw ang mga pira-pirasong imahe sa kanyang isipan. Sa kanyang nakaraang buhay, siya ay isang mataas na ranggong ehekutibo, ngunit ngayon ay nag-transmigrate siya sa katawan ng demonyong Panginoon na si Jitian Dao. Sa pamamagitan ng kanyang mga alaala, nalaman niya na isang buwan na ang nakalipas. Ang 10 nangungunang eksperto ng Righteous Path ay naglagay ng bitag, kinubkob si demonyong Panginoon Jitian Dao. Nakipaglaban si Jitian Dao laban sa kanila ng mag-isa, na nagresulta sa isang stalemate at malubhang pinsala. Sa kasalukuyan, ang mga eksperto mula sa Righteous Path ay nasa kanyang pintuan, naghahanda na maglunsad ng isang malakas na opens-iba sa isang kuta. Sa kasamaang palad, nabuhay siya ng halos 1,000 taon, na malapit na sa limitasyon ng habang buhay ng isang cultivator. Habang tumatanda siya, ang kanyang kapangyarihan ng panakot ay humihina rin. 5 sa kanyang 9 na disipulo ang sunod-sunod na nagtraidor sa kanya, na nagdulot ng malaking hamon sa kanyang autoridad. Sa pag-iisip nito, hindi napigilan ni Luho ang pagtawa at pag-iyak. Ang kanyang katawan ay napakahina na ngayon, at nang akmang babangon siya, naupo siya muli. Nang makita ng mga tao sa labas ng pavilion na nagising ang ama, Master, agad silang lumapit sa kanya. Ang ika-4 na disipulo, si Ming Shirin, ay nagulat ng kasalukuyang sitwasyon. Hindi magtatagal bago mawasak ng mga eksperto mula sa Righteous Path ang depensibong hadlang. Ang ika-3 disipulo, si Duan Mushan, ay sumimangot at sinabing gusto niyang lumabas at humingi ng tulong sa pinakamatandang senior brother. Isinasaalang-alang ang kanilang ugnayan bilang master at disipulo, hindi siya dapat magbalewala. Ang ika-5 disipulo, si Xiaoyu, ay nagmungkahi rin na maaari silang humingi ng tulong sa ika-7 junior disipulo. Hindi lamang siya, pinutol sila ni Luho at nagsalita, ang hadlang ng bundok Jinting ay sapat na malakas upang makahawak ng ilang sandali. Bagamat labis na balisa si Lucio, pinilit niyang manatiling kalmado at pinagalitan sila. Hindi niya maaaring ibunyag ang sekreto ng kanyang kalat na cultivation ngayon, kung hindi, bago pa siya mapatay ng Righteous Path, kukunin na ng 4 na disipulo na ito ang kanyang buhay. Maghiwa-hiwalay na kayo ngayon. May sarili akong plano upang harapin ang kaaway. Nang marinig ito, agad na umalis ang 4 na disipulo. Sa sandaling ito, nakahinga na rin si Luho ng maluwag. Wala siyang plano upang harapin ang kaaway, gusto lamang niya ng kapayapaan at katahimikan. Sa 4 na walang utang na loob na tao na ito na handang sumalakay anumang oras, kasama ang hindi mabilang na righteous cultivator sa labas, at ang sariling mahinang katawan ni Luho, nang siya ay nawawalan ng pag-asa at isinusumpa ang kanyang kapalaran, bigla niyang narinig ang boses ng sistema, detection of host completing the task mission to pass on teachings and inheritance is completed after 8,000 years, were its system officially activated. Nang marinig ito, nang inag ang puso ni Luho. Bigla niyang naunawaan kung bakit nagsumikap si Jitian Dao na sanayin ang 9 na disipulo.
Nakalulungkot na nagsumikap siya sa buong buhay niya para lang gamitin ng iba sa kanilang mga kasal. Triggering the main quest retreat from the enemy, detected that the host is too weak. Rewarding with a newbie gift package, would you like to open it? Ang serye ng mga prompt na ito ay nagpasaya kay Luho. Nakakuha siya ng reversal card na maaaring magbalik ng bahagi ng vitality, nakakuha ng 3 pick state cards, ang bawat paggamit ay nagbibigay ng 30 minuto ng pick state ni GT Andao, nakakuha ng 5 fatal block cards, ang passive effect ay maaaring hamarang ng 5 nakamamatay na atake para sa host. Hindi masyadong nag-isip si Luho tungkol dito, inilabas niya ang reversal card at kumislap ang kanyang isipan. Ang vitality ng nakapaligid na mga halaman at puno ay nagbago sa mga daloy ng enerhiya na mabilis na sumugod sa kanyang katawan. Kasabay nito, bumulalas ang ikatlong disipulo, napakaraming makapangyarihang enerhiya. Ang master ay mayroon talagang mas malalaking kakayahan na hindi niya itinuro sa amin. Maliit na siyam, ang master ay palaging pinakamatamis sa iyo. Anong uri ng pamamaraan ang energy fluctuation na ito? Naguguluhang tumingin si CIU Honor sa mga salita, paano ko malalaman? Ang kanyang dating sarili ay hindi maarap. Samantala, ang boses ng isang Rythius cultivator sa labas ng hadlang ay naririnig. Lumabas kayo at harapin ang inyong kamatayan, kayong nasa loob. Iyon ay si Jojif Ang, isang senior disipulo ng sekta ng makalangit na espada. Sinasabing kamakailan lamang niyang naabot ang Divine Court Realm, nakakapasok lamang dito. Kahit na makipaglaban siya ng isa sa isa, hindi siya karapat-dapat na maging kalaban ng aking maliit na martial sister. Sa kasamaang palad, sila ay may lakas sa bilang. Habang ang mga taong ito ay hindi dapat katakutan, ang 10 dakilang eksperto ang mga nakakabahala. Ngunit upang magsalita ng mga mapanghimagsik na salita, kung kaming 4 ay gustong tumakas, sino ang makakapigil sa amin? Nang marinig ito, medyo nagalit si CIU Honor. Mga senior martial brothers at sisters, hindi ba ninyo naisip na makipaglaban kasama ang ating master? Sumagot si Zhao Yu nang walang pakialam, Little Martial Sister, huli kang sumali, at maraming bagay ang hindi mo naiintindihan. Samantala, pinag-aaralan ni Luho ang sistema sa buong oras. Matapos gamitin ang reversal card, nakaramdam siya ng panibagong sigla na dumadaloy sa kanyang katawan. Ang kanyang natitirang habang buhay ay naibalik sa 313 araw, ngunit para sa kanya, malayo pa rin ito sa sapat. Kailangan niyang bumalik sa isang kabataang estado. Ang sirang hitsura ay talagang hindi komportable. Matapos magmuni-muni ng ilang sandali, dahan-dahan siyang lumabas ng pavilion. Isang malakas na dagandong ang umalangaw, at ang bundok Jinting ay yumanig kasama nito. Ang 4 na disipulo ay lumitaw sa harap niya sa isang iglap. Nang makita si Luho na nakatayo ng tuwid, hindi nila maiwasang magulat. Nagsalita, si Duan Mushan na nakatayo sa tabi nila, Master, ang iyong mga disipulo ay humihiling ng labanan. Walang dod ang lilipulin namin sila nang walang maiiwan. Nanliit ang mga mata ni Luho nang marinig ito. Nang inag ang puso ni Duan Mushan sa tanawin, at kusang ibinaba niya ang kanyang ulo. Mayroon na akong plano upang umatras mula sa kaaway. Sumunod kayo sa akin sa labas upang harapin sila ng sama-sama. Pagkatapos sabihin iyon, humakbang si Luho patungo sa perimeter ng Pormasayon. Sa sandaling ito, ang bundok Jinting ay nakatipon ng libu-libong righteous individual na nag-oorganisa ng kanilang sarili upang salakayin ang depensibong Pormasayon ng bundok. Mga pinuno ng mga masasamang tao ng bundok Jinting, makinig kayo. Nakapaligid na kayo, lumabas kayo at harapin ang inyong kamatayan kaagad. Ang boses ng panunukso ay patuloy na umaalingaw sa mundong ito. Huminto si Luho sa kanyang mga hakbang malapit sa hadlang, pinapanood ang mga cultivator sa labas habang nananatiling kalmado at compose. Nakaramdam ng pagkabigla sa kanilang mga puso ang 4 na disipulo na sinaming Shirin nang makita ang tanawin. Bakit hindi siya nagpapatuloy? Tumawa ng malakas si Luo Chongfeng, ang pinuno ng sekta ng makalangit na espada sa labas. Hindi kita nakita sa loob ng 1 buwan, ngunit mukhang bam ata ang matandang demonyong ninuno. Pilit na pinanatili ni Luho ang kanyang komposisyon at pinagsabihan si Luo Chongfeng, mayroon kang ilang nerbiyos. Tumigil ka sa pagkukunwari at sumuko ng masunurin.
Iiwanan ka ng righteous sect ng mundo na may kumpletong bangkay sa lupa. Malakas na nagsalita si Joseph Ang, kayong apat ay tiyak na mga disipulo ng matandang ito, tama. Bibigyan ko kayo ng pagkakataon na magsisi at sumali sa righteous path. Tulungan ninyo kami, ang righteous path, na patayin siya. Nang marinig ito, malinaw na sumulyap si Ming Shirin sa kanya. Tama na ang ingay. Master, ang iyong mga disipulo ay humihiling ng labanan. Hindi na ako makapaghintay na balatan at haburan ng balat ang mayabang na batang ito. Itinaas ni Luho ang kanyang kamay at sumagot, hindi na kailangan. Paano kayo bibigyan ng kagalang-galang na righteous sect ng pagkakataon para sa isang-isa sa isang duelo? Nang makitang hindi sila natitinag, ipinagpatuloy ni Luo Chongfeng ang kanyang panunukso sa himpapawid. Sino ang hindi nakakaalam na ang siyam na masasamang tao ng bundok Jinting ay nakagawa ng hindi mabilang na kalupitan? Nararapat na parusahan ang lahat. Ngayon, ang mga righteous expert ng mundo ay nagsama-sama upang magkrusada laban sa inyo. Kasalanan ninyong mga masasamang tao ito. Huwag ninyong sisihin ang sinuman maliban sa inyong sarili. Nang marinig ito, mariing itinanggi ni Luho, kung ito man ay matuwid o masama, mayroon akong sariling paghuhusga. Kahit na magkamali ang aking mga disipulo, ako mismo ang magpaparusa sa kanila. Hindi para sa inyo na makialam at magturo. Nang marinig ito, bumulala sa pagtawa si Luo Chongfeng. Matandang hanggal, mayroon kang kakaibang pagpapatawa. Kaya mo bang kontrolin ang iyong senior disipulo na si Hai, na namumuno sa sekta ng impyerno at sinasakop ang ibang sekta? Hayaan mong tanungin kita muli, hindi ba si Ashangrong ang umagaw sa prinsesa ng mga kanlurang rehiyon? Nakaramdam ng kawalan ng pag-asa si Luho, ngunit kinailangan niyang magpakatapang at sumagot, oo. Lalo pang naging masigasig si Luo Chongfeng habang nagpapatuloy, 30,000 cultivator ang namatay sa Rongbei, hindi ba ginawa iyon ni Kui? Dahil inamin mo, mabuti. Ang iyong pagtuturo ay kulang sa katamaran ng master. Mayroon ka pa bang sasabihin? Sa puntong ito, ang tingin ni Luho ay nagliyab na parang apoy habang sumasagot. Ang mga hindi natin kalahi ay hindi nagbabahagi ng parehong motibo. Ang mga mula sa mga kanlurang rehiyon ay hindi natin kalahi, at ganoon din ang mga mula sa Rongbei. Impyerno kayong lahat sa inyong awa at habag para sa iba't ibang rehiyon. Nang marinig ito, namula ang mga pisngi ni Luo Chongfeng sa galit. Hindi na siya nakipagtalo at sinabi, matandang demonyo, tingnan natin kung hanggang kailan ka magkukunwari. Kunin mo ito. Nang marinig ito, humakbang si Luho palabas ng hadlang ng malalaking hakbang. Sige, hayaan kong masaksihan ang iyong mga kasanayan. Lihim na nagalak ang mga disipulo sa likuran niya. Hayaan nating subukan ng mga taong ito ang mga trump card ng master. Pagkatapos ay kumurap si Luo Chongfeng sa gitna ng himpapawid. Ang mga espada sa kanyang katawan ay dumami at umikot sa himpapawid. Sa wakas, nag-converge sila sa isang higanteng espada. Bagamat mukhang kalmado sa panlabas, talagang balisa siya. Pinanatili niya ang kanyang mga mata sa mga item card sa panel at napagtanto na ang hinala ng apat na masasamang taong ito ay lumalakas. Trigger the side quest. People's hearts are revealed by their actions, let the evilders show their true colors. Sa sandaling ito, ang kapangyarihan ng higanteng espada ni Luo Chongfeng ay nag-converge at nakumpleto. Harapin ang iyong kamatayan. Sigaw niya ng malakas, nakaturo sa iba. Malalim na sumimangot sina Duan Mushan at Zhao Yu, alam na hindi dapat mamatay ang matanda. Kung mamamatay siya, mawawala ang mga pamamaraan at armas kasama niya. Nang akmang tatama na ang higanteng espada, sabay na sumalakay ang dalawa na nagpasya na. Ang bugzo ng hangin na nilikha ng kanilang mga atake ay inilihis ang gilid ng espada, na tumama sa hadlang sa halip. Samantala, agad na tumalikod si Luho at tumakbo pabalik sa hadlang, na mukhang labis na napahiya. Nang makita ang eksenang ito, bumulalas sa pagtawa ang hindi mabilang na mga cultivator. Si Luo Chongfeng, na nakatayo sa itaas, ay nanukso, kaya ito pala ang iyong kasanayan. Talagang kamangha-mangha. Sumali rin sa panunuya ang pinuno ng sekta ng Genie, ang patriarka ng mga kontrabida ay kailangan pa palang protektahan ng kanyang mga disipulo. Isang kahangahangang pangyayari, hindi pinansin ni Lucio ang kanilang mga salita, sa halip ay sinulyapan niya muli ang Peak Experience Card.
Ang pagsasama-sama ng tatlong card ay nagbibigay sa akin ng 1.5 oras. Sa madaling salita, kapag ginamit ko ang mga ito, dapat kong tapusin ang labanan ng mabilis. Bago harapin ang kaaway, dapat kong harapin ang mga panloob na issue. Kung hindi ko mapakilos ang mga kontrabidang ito, kapag natapos na ang oras, mapapahamak na naman ako. Sa pag-iisip nito, kusang lumakas ang kanyang boses. Duan Mushan, paano ka naglakas loob? Sino ang nagbigay sa iyo ng pahintulot na makialam sa aking mga gawain? Bahagyang nagbago ang mukha ni Duan Mushan nang marinig ito. Nagmadali siyang lumapit at lumuhad sa lupa, nagpapahayag ng pag-aalala para sa kaligtasan ng kanyang master. Sa sandaling ito, humajijek si Ming Shirin, Master, hindi na kailangan ito. Napakahirap mong kumilos, dapat sapat na ito. Kapatid, tumayo ka na. Nang marinig ang mga salitang ito, nawala ang mapitagang ekspresyon sa mukha ni Duan Mushan at dahan-dahan siyang tumayo. Sa puntong ito, napagtanto na ng mga kontrabida mula sa nakaraang nakakahiyang hitsura ni Luho na halos hindi na siya nakakapit. Master, sumuko ka na. Hanggat ipinapasa mo sa amin ang mga pamamaraan at armas ng buo, gagawin namin ang aming makakaya upang tulungan kang makatakas ngayon. Nanatiling tahimik si Luho nang marinig ito. Pagkatapos ng ilang sandali, dahan-dahan siyang nagsalita, maliit na siyam, ikaw. Master, ang iyong disipulo ay hindi naglakas loob. Agad na lumuhad ang maliit na siyam ng may kalabog. Secondary quest completed, reward through Eye of Reality, effect permanent. Nang marinig ang prompt, natigilan si Luho sandali. Pagkatapos ay lumitaw ang isang espesyal na mensahe sa harap niya, CIU Honors Loyalty 60% and increasing, Ming Shirin's Loyalty 15%, Duan Mushin's Loyalty 23%, Zhao Yu's Loyalty 35%. When loyalty falls below 0, they will defect from the sect and become enemies. If it exceeds 80%, they are unlikely to defect. Ang patuloy na pagbaba ng loyalty sa tatlong masasamang tao ay inaasahan niya, ngunit ang tumataas na trend ni CIU Honor ay nagulat sa kanya. Sadyang sinabi ni Luho, dahil ganoon, hindi ko na kailangang magpatuloy sa pagkukunwari. Oo, nasugatan ako, ngunit hindi ito nangangahulugan na maaari ninyo akong suwayan. Pagkatapos magsalita, dinurog niya ang Peak Experience card sa kanyang kamay at agad na sumugod ang isang malakas na bagzo ng enerhiya. Ang tatlong individual ay tinamaan ng epekto, agad na dumura ng dugo at naitapon pabalik. Tanging si CIU Honor ang nanatiling dilat at hindi makapaniwala sa lahat. Parang tumahimik ang buong mundo. Sa sandaling bumagsak ang tatlo sa lupa, mabilis silang gamulong at lumuhad, sabay-sabay na sumisigaw, alam namin ang aming mga pagkakamali, Master. Hindi sila tiningnan ni Luho, huminga siya ng malalim at bamulong sa kanyang sarili. Ang pakiramdam ng pagiging nasa peak state ay talagang kahanga-hanga. Parang kontrolado ang lahat. Ang lahat ng nasa harap niya ay naging mga walang kwentang langgam. Sa isang banayad na pitik ng kanyang daliri, maaari niya silang durugan. Isang bagzo ng enerhiya ang sumabog, pumailan lang sa langit. Ang gumuhong hadlang ay tuluyang nabasag. Ang 10 nangungunang righteous expert ay nagalit, hindi makapaniwala sa kanilang mga mata. Hindi ba siya nasugatan? Paano siya makapaglalabas ng gayong malakas na bagzo ng enerhiya? Ang mga cultivator na nanuya kay Luho kanina ay hindi mapigilan ang kanilang mga binti sa panginginig. Mabilis na napagtanto ng tatlong masasamang tao ang kanilang pagkakamali, lumuhad sa gulat at sabay-sabay na sumigaw, inaamin ang kanilang pagkakamali. Malamig silang tinitigan ni Luho, ang pagsusuway sa master ay may malubhang parusa. Pagkatapos magsalita, nagmula ang gininto ang liwanag mula sa kanyang mga daliri. May kalabog, bumagsak ang grupo sa isang malayong tuktok ng bundok. Haharapin ko kayo mamaya. Napansin ni Luho na may natitira pang 29 na minuto. Ang pagtuturo sa tatlong masasamang tao ay isang bagay lamang ng ilang sandali. Malapit na niyang harapin ang libu-libong cultivator at ang 10 nangungunang righteous expert. Tingnan natin kung gaano kayo umunlad sa buwang ito. Nang bumaba ang boses ni Luho, nagtipon siya ng lakas at sumugod sa himpapawid. Hunter Tribulations of the Underworld Dharma Body. Sa isang malakas na sigaw, isang gininto ang halo ang pumulibot sa nahayag na Dharma Body.
Ang bawat pag-ikot ng 8-leaf Golden Lotus sa ibaba ay naglabas ng bugzo ng enerhiya. Nang makita ito, nagmadaling tinawag ni Luo Chongfeng ang ibang mga eksperto upang harangan ito ng sama-sama. Pagkatapos ng ilang sandali, ang 10 magkakaugnay na Dharma Body ay bumuo ng isang pader sa gitna ng larangan ng digmaan. Sa loob ng radius na 100 milya, ang lugar ay naiilawan ng 11 Dharma Body. Mabilis na umatras ang ibang mga cultivator, nagtatago sa likod ng mga Dharma Body. Gayunpaman, ang ilang mas mahihinang individual ay nagtamo ng malubhang pinsala dahil sa kanilang naantalang pag-atras. Nang mapansin ito, malamig na umungol si Luho, gusto ninyong gumamit ng mga espada. Kung gayon, gagamit din ako ng espada. Imperfect Heaven's Favor. Isang nakasisilaw na mahabang espada ang nabuo sa pagitan ng kanyang hintuturo at gitnang daliri. Kusang itinaas ni Duan Mushan ang kanyang ulo sa lupa, biglang nanginginig sa buong katawan dahil nakilala niya ito bilang ang Heavenly Oneness Technique, isa sa pinakamakapangyarihang galaw sa loob ng maraming taon. Siya ay masigasig na nagsasanay ng pag-eespada, naglalayong makabisado ang Heavenly Oneness Technique sa perpekto, ngunit sa kasamaang palad, si Jitian daw ay ayaw siyang turuan ng huling espada. Hindi niya inaasahan na makakaharap niya ito sa ganitong sitwasyon. Sa sandaling ito, napagtanto nilang tatlo kung gaano sila katinding nagkamali. Hindi lamang kayang ipakita ng kanilang master ang Dharma Body nang walang kahirap-hirap, kundi kaya rin niyang isagawa ang Imperfect Heaven's Favor. Ang mas nakakatakot pa ay ang kapangyarihan ng Imperfect Heaven's Favor ay damadami sa ilalim ng impluensya ng Dharma Body. Natural na naintindihan din ito ni Luo Chongfeng. Nagmadali niyang tinawag ang ibang eksperto upang umatras, napagtanto na kung hindi, lahat silang 10 ay magtamo ng malubhang pinsala. Hindi niya inaasahan na ang lakas ng matandang magnanakaw na ito ay mas malakas pa kaysa dati.